Ito na mga bumabanderang balita. Imbitado sa Senado, dating Speaker Martin Romualdez at Zaldico patatawag ni Lacson sa susunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Loyalty check sa gitna ng manaymuntik ng kudeta, Pangulong Marcos tiwala pa rin sa katapatan ng AFP. Pero sabi ni Senator Bato, marami ng galit na dating general. Ebidensya bago talumpati, Yusik Claire Castro, malaman ang buwelta kay Senator Chis Escudero. Hindi po kasi nadadaan sa magandang talumpati, hindi nadadaan sa pagtuturo ang pagpapanagot sa mga nasabing umabuso ng pondo. Patatawag sa pagdinig ng Senado kaugnay sa flood control scam si dating Speaker Martin Romualdez at ang nagbitiw na kongresistang si Zaldico. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños. Mean, mapapaharap naman kaya nila sa Senate hearing sina Romualdez at Co? Depende pa yan, Jiggy, kung haharap sila. Pero sa ngayon, nagdesisyon na sa Senate Blue Ribbon Committee Chairman, Senate President Pro Tempore Ping Lacson, na padalhan na nga ng imbitasyon si dating Congressman Zaldico, gayon din si Congressman Martin Romualdez. Yan ay para daw basagin yung maling pananaw na nagsasabi na may pinoprotektahan ang Senate Blue Ribbon Committee sa isinasagawa nitong pagdinig kaugnay nga sa mga anomalya sa flood control project. So, Jiggy, ano bang mangyayari dyan? Basically, ang explanation dyan ni Senator Ping Lacson, ipapadala yung invitation para kay Zaldico sa address o sa kanyang bahay. And then dahil nga doon sa mga recent reports na siya ay abroad, malamang naman daw ay malabo siyang makarating. So pag hindi siya makarating doon sa hearing ng Senado kung saan siya invited, siya ay padadalhan na ng sapina. So just in case hindi pa rin siya dumalo, i-issuehan na siya ng show cause order kung saan kailangan siyang magpaliwanag. At kung hindi makontento ang Senado sa paliwanag nga nito ni Zaldico kung bakit siya uma-absent o absent sa mga pagdinig ng Senado, at saka na siya ipapakontempt at saka rin mag-i-issue ng warrant of arrest ang Senado. So paano naman yung kay Congressman Martin Romualdez? Ang sinabi ni Senator Lacson, ipapadaan yan, yung kanyang invitation kay Speaker Bogie D bilang pagkilala na rin at respeto nga sa interparliamentary courtesy sa pagitan ng Senado at Kamara, Jiggy. At Mean, kailan ang susunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee? Sa ngayon, Jiggy, at least for this week wala akong nakita sa kalendaryo ng Senado kung kailan yung next hearing na yan. Ang paliwanag dyan ni Senator Ping Lacson, yan ay dahil naghihintay pa sila ng bagong update kaugnay pa rin sa issue ng katiwalian sa flood control projects. Pero isa lang yung kanyang siniguro, tuloy na tuloy yung mga pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Hindi raw sila titigil dahil oras sa tumigil sila, lalo lang daw lalakas yung boses ng mga nagsasabi na may mga pinoprotektahan sila sa pagdinig na yan. At susunod lang daw sila kung saan sila dalhin ng ebidensya, Jiggy. At dahil nga nasa abroad si Zaldico, gaya nung nabanggit mo, no, paano magiging sistema ng Blue Ribbon dito? Kung natanong kasi natin si Senator Bato de la Rosa, what if humiling na online yung kanyang testimony o kanyang deposition? Ang sagot siya ni Senator Bato de la Rosa, hindi sila papayag. Hindi raw yan pwede at hindi raw yan sasapat. Dahil mahirap daw i-hold accountable si Zaldico kung online lang siya mag-testify. Paano daw kung hindi maniwala yung mga senador? Paano nila gagawing responsable si Zaldico sa kanyang mga testimonya? Maging yung resignation ni Zaldico, meron ding sinabi si Senator Bato de la Rosa dyan. Ang sabi niya ay hindi yan sasapat. Kinwestiyon nga rin niya yung sinasabing pag-alis ni Zaldico sa bansa at paglipad sa ibang bansa. Ano raw ba ang ibig sabihin yan? Pakinggan natin yung bahagi ng pahayag ni Senator Bato de la Rosa. Flight means get? Ganun ba yun? Kayo nga, sir. Oo, kasi kung innocent ka, you have to fight for your innocence before anybody. Any particular investigating agency, harapin mo. Mahirap yun. Kung magsinungaling siya, hindi natin siya ma-cite in contempt. Di ba? Kung ganun lang, o kaya online, he should be within our jurisdiction. What will be enough? What will be enough is
thorough investigation. If it warrants prosecution, prosecution. And if it warrants conviction, conviction. That's what the people are looking for. Jiggy, tingin din ni Senator De La Rosa, kahit daw nasa ibang bansa pa si Ko, hindi raw yan mahahadlangan ang dapat na kanyang pagharap sa pagdinig ng Senado at ng Blue Ribbon Committee, lalo na raw kapag nag-issue na ang komite ng warrant of arrest laban sa kanya. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Men Los Baños live mula sa TV5 Media Center. Bukod kay Zaldico, gusto na rin paimbisigahan ng isang kongresista ang buong Ako Bicol Party List. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, ano raw ang magiging sentro ng investigasyon ng party list na ito? Jiggy, ginamit nga raw ni Zaldico itong Ako Bicol Party List para maabuso ang pondo ng bayan. Ayon nga kay Cebu 5th District Representative Duke Frasco, hindi mabubura ni Ko itong mga aligasyon ng katiwalian sa pagbibitiw niya. Hindi rin daw dapat maabsuelto ang Ako Bicol Party List na kinabibilangan noon ni Ko. Dagdag pa nga ni Frasco, nakaalis man si Ko, wala ring mangyayari dahil nasa pwesto pa rin ang Ako Bicol Party List. Para maprotektahan ang integridad ng Kamara, dapat daw imbestigahan ang Ako Bicol Party List at kung kailangan, parusahan at i-disqualify. Jiggy. At Marian, may sagot na ba rito ang Ako Bicol Party List? Jiggy, pumalag nga itong si Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr. sa pahayag ni Frasco. Hindi raw tama na parusahan ang buong Ako Bicol Party List dahil lang sa mga hindi pa napatutunayang aligasyon laban sa isang nominee nila. Inaalis din daw nito ang karapatan ng milyon-milyong Bicolano na bumoto at nagtiwala sa kanilang party list. Para naman kay Aki Church Party List Representative Antonio Tino, hindi naman porket ginawa ito ng isang kongresista ay may kinalaman na agad ang buong party list. Jiggy. At may impormasyon na ba si Congressman Garbin kung nasaan o kailan uuwi itong si Zaldico? Jiggy, dati pa nga nakausap muli ni Garbin itong si Ko, pero ang sabi sa kanya noon, nung nagbitiw nga ng kongresista, uuwi siya sa tamang panahon. Iginit din ni Garbin na puro akusasyon pa lang ang mga ibinabato kay Ko at wala pa naman daw talagang formal na kaso. Inosente pa rin daw si Ko hanggat hindi napatutunayang may sala siya. Patuloy rin daw na susuportahan nitong Ako Bicol Party List si Ko. Pakinggan natin itong pahayag ni Congressman Garbin. Ako Bicol Party List stands united behind him, lalong-lalo nito in this most difficult time. And we call on the public to give Kong Zaldico the due process which he is entitled to. Lahat ng allegations sa kanya. Jiggy, ngayong linggo nga, ipapasa na Ako Bicol Party List sa COMELEC ang resignation ni Ko. Isusumiti rin nila itong resolution para palitan nga si Ko ng third nominee ng party list na si Attorney John Almario Chan. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Susunod, palasyo hinahanapan ng ebidensya sa Escudero sa mga birada nito kay Romualdez. At AFP nanindigang hindi kailangan ng loyalty check sa kanilang hanay. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Pinuna ng Malacanang ang talumpati ni Senator Chis Escudero laban kay dating Speaker Martin Romualdez. Git ng palasyo, wala itong saysay kung walang ebidensya. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricel Halili. Maricel, tila nag-all-out war na si Escudero kay Romualdez. Anong tingin dito ng palasyo? Alam mo, Jiggy, ang sabi niya ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi nadadaan sa magandang talumpati ang paghahanap ng accountability. Tugon nga niya yan ang mathingan ng reaksyon doon sa binigay na privilege speech ni dating Senate President Chis Escudero kahapon, kung saan sinasabi niya na mukhang yung mga lumalabas na kwento ngayon sa mga pagdinig parang sunod sa sarsuela na inilatag ni dating House Speaker Martin Romualdez. At bilang ganti, sinabi naman ni dating Speaker Romualdez na mukhang DDS script na
naman ang nasusunog. Pero malinaw ang sinasabi ng Malacanang dito, Jiggy. Ebidensya ang dapat na pinagbabatayan para malaman kung sino nga ba ang inosente at kung sino ang guilty na masasabi talagang sangkot dito sa anomalya sa mga flood control projects. Naritong pahayag ng Malacanang. Kung yan po siguro ang kanya napapansin at nakikita, malamang hindi naman din po yan ang napapansin ng iba. Let us go to where the evidence leads us. So, ang mangyayari po dito, hindi po kasi nadadaan sa magandang talumpati, hindi nadadaan sa pagtuturo ang pagpapanagot sa mga nasabing umabuso ng pondo, kundi sa pamamagitan ng sapat na ebidensya. Maricel, may reaksyon na ba ang palasyo sa pagbibitiw ni Congressman Zaldico? Oo, Jiggy, ang sabi kanina ni Yusek Castro, hindi matatakasan, hindi matatakbuhan ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico yung kanyang mga pananagutan sakaling matuloy na nga yung pagsasampa ng kaso laban dito sa nasabing kongresista, kaugnay pa rin nung sinasabing pagkakasungkot niya dito sa anomalya sa flood control project. Sabi ni Yusek Castro, mas maigi hanggang maaga sagutin niya na ito dahil ang pananahimik niya o ang hindi pagsagot tungkol sa mga akusasyong ito ay pagpapakita na guilty siya. Sa ngayon, inaantabayanan pa raw ng Department of Justice kung ano yung magiging tugon tungkol dito sa hiling nila na ma-issuehan na nga ng blue notice etong si Zaldico. Jiggy? At sinabi rin ni VP Sara na aakyat hanggang sa Malacanang ang pananagutan sa flood control scandal. Anong tugon dito ng palasyo? Tama ka, Jiggy. Kaninang umaga, nag-post nga sa kanyang Facebook page itong si Vice President Sara Duterte. At yan nga mismo yung sinabi niya na aabot sa Malacanang yung paniningil ng accountability pagdating nga dito sa flood control project. Hindi lang yan. Ang sabi pa ni VP Sara sa kanyang Facebook page, yung pag-question doon daw sa naging desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos na bakit hinayaan na maging House Speaker itong si Representative Martin Romualdez sa kabila ng mga issue na kinasasangkutan nito. Pero ang tugon dyan ng Malacanang, una sa lahat, bakit siya paparatangan o bakit paparatangan ng Pangulong Bongbong Marcos na aabot ng Malacanang yung paniningil tungkol sa anomalya sa flood control, gayong ang Pangulo raw mismo ang nagbulgar tungkol dito sa sinasabing kontrobersya at korupsyon pagdating sa mga proyekto ng DPWH. Kaya nga daw siya mismo yung napasimuno na magsimula ng investigasyon ng malaman kung sino nga ba yung mga taong nasa likod dito. Bukod dyan, binigyang diin din ng Malacanang yung tinatawag na separation of powers. Wala naman daw alam si Pangulong Bongbong Marcos kung sino man ang mapiling liderato at yung pagkakatalaga kay Martin Romualdez bilang House Speaker dahil ibang sangay naman ito ng pamahalaan. Naritong sinabi ni Yusek Castro. So wag niya pong ipahid kung ano man ang nangyari noong nakaraang panahon at ng administrasyon sa Pangulo na ngayon na siya mismo nagpapaimbestiga na maanumalyang flood control projects. Ang tangi lamang po yatang niyang alam ay sirain ang Pangulong Marcos Jr. At Maricel, panghuli na lang sa lahat ng mga nangyayari ngayon, may pahayag na bang Pangulo, lalo na ngayon na derecha ng diniin ni Senator Escudero ang kanyang pinsan? Jiggy, kanina sa Malacanang, pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos yung panunumpa ng mga opisyal ng League of Vice Governors of the Philippines. At dito, binigyang diin ni Pangulong Marcos yung kahalagahan ng responsibilidad ng mga opisyal ng gobyerno para maipursige yung accountability at transparency. Lalo na ngayon, kinikilala ng Pangulo na galit na ang taong bayan dito sa nangyayaring katiwalian. Pakinggan natin yung bahagi ng talumpati ni Pangulong Bongbong Marcos. The unscrupulous abuse of power and greed must come to an end. Dismayado ang maraming Pilipino dahil sa mga patong-patong na isyong lumulunod sa kanila araw-araw. Our people are exhausted. They are disappointed. They are angry. Let us confront it. Let us be humble and provide concrete solutions. Alam naman natin ang mga mali, kaya dapat nating itama. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Maricel Alili live mula sa TV5 Media Center. Nagsumite ng bagong medical records ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Yan ay para patunayang may cognitive impairment nga ang dating Pangulo. Nauna nang hiniling ng kampo ni Duterte na itigil ang mga paglilitis ng ICC dahil umano sa kalagayan ng dating Pangulo. Anila, hindi na ito makaalala at hindi na rin ito makilala ang kanyang mga kaanak. Pinagpaliban ng ICC ang confirmation of charges hearing ni Duterte noong September 23, alinsunod sa hiling ng defense team.
Pero tingin ng mga biktima ng drug war, nagdadahilan lang ang kampo ng dating Pangulo para maantala ang paglilitis. Yung timing, number one, ng mga submissions ng defense, parang suspectyoso. If President Duterte, the former president, had been unfit for trial from the very beginning, as his attorney says, then why raise it 5 months? Susunod, sa dokumentado kilalanin ang mga bayani kontra basura at baha. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Marami na umanong galit ng mga retiradong general dahil sa isyu ng korupsyon ayon kay Senator De La Rosa. Any form of dissatisfaction, however significant it may be, if it snowballs into something big, then it will constitute a threat. Diba? But right now, kung hindi yan ma-address. Pero nanindigan si Palace Press Officer Claire Castro na buo pa rin ang tiwala ni Pangulong Bongbong Marcos sa AFP. Naniniwala rin daw si PBBM na susunod ang militar sa saligang batas, habang ang AFP walang gagawing loyalty check kasunod ng umuugong na kudeta laban sa Administrasyong Marcos. Hindi raw sila magpapadala sa anumang ingay sa politika. Git nila, hindi dapat basta-basta maniwala ang publiko sa mga sinasabi ng mga retiradong sundalo. At lahat naman po tayo, hindi lamang po ang kasundaluhan ang galit sa korupsyon. So, atin pong igagalang ang kanilang mga mensahe dahil hindi po lahat ng tao gugustuhin na manakawan ng pondo ng bayan. There is no need for loyalty checks. Buong-buo po ang inyong AFP. We strongly deny po these baseless stories within the armed forces. They are nothing but digital smoke. It's pure haze, no fire. Nakakalula ang laki ng perang nalulustay sa katiwalian sa flood control, habang merong mga ordinaryong Pilipinong kakarampot lang ang kita sa paglilinis sa mga estero para hindi bumaha. Ang tinatawag na Estero Rangers, dokumentado ni Nikki de Guzman. Kung meron tayong mga Power Rangers, sa flood control meron din tayong mga superhero. Dito nga sa isang barangay sa Quezon City, prevention is the best cure. Kaya bago pa man din bumaha, tinatawag na nila ang tulong ng Estero Rangers. Taong 2019, nagsimulang maglinis ang Estero Rangers sa Barangay Gulod, Quezon City. Isa sa 5 babaeng pioneer members ang 46 years old na si Jennifer. Gaano po kahaba yung sakop niyong areang lilinisin? Bali po lahat ng waterways ng Barangay Gulod. Haba din. Tapos 10 kayo, di ba? 7 lang po talaga po. Opo, ma'am. Paano naman yung kalusugan? Kasi syempre, lumulusong tayo sa baha. Bali, ma'am, yung proper sanitation lang po. Tapos yung yung guidelines po ng mga nakakataas sa amin na gumamit kami ng katulad nito, ng bota, ng guantes, ng face mask, ma'am. Yung pasahod naman po ba bilang Estero Ranger? Sapat naman po ba yun sa pang-araw-araw? Kung kukwentahin natin, ma'am, sa wala, mas okay po, ma'am. Mas okay pa rin kaysa Opo, sa ma'am. wala. Mas malaking bagay naman po yun. Tulong na rin po sa amin para sa mga anak namin, sa pamilya namin. Malaking bagay na po. Ano po bang reaksyon ng mga residente dito pag nakikita kayong Natutuwa naman ligpit? natutuwa naman kami minsan, ma'am, kasi napupuri kami. Yung Estero, sisipag talaga. May mga tao din naman na hindi po nila kayang i-appreciate yung ginagawa namin na pipicture lang yan. Tapos aalis na yan, kumita na. Sanay na kami doon, ma'am. Anong pinakamahirap na parte ng trabaho ng bilang Estero Ranger? Alam mo yung pursigido ka na makita mong maganda yung magiging kalalabasan ng trabaho mo, pero may mga tao kasi na walang disiplina sa sarili, ma'am, na
marami po ang nagtatapon ng basura, lalo po yung mga nakatira ng malapit talaga sa creek. Kaya Po, ma'am. bumabara? Opo, as in po, ma'am. Minsan po may time pa na aktual na naglilinis kami, nahagisa kami ng basura, ng asang, ng dumi ng tao, ng mga pinaglabahan, pinagreglan, napkin, ganyan, nahagisa po kami ng ganun, ma'am. May hiling si Jennifer bilang isang estero ranger. Sana po sa mga mamamayan natin na nakatira, lalo po yung malapit sa mga waterways, sana po magkaroon ng kahit konting disiplina na lang. Kasi ikakatwira kasi nila, ma'am, maliit yan. May naglilinis naman dyan. Pero yung maliit po na yan, kung marami yung kayo nagtatapon, magiging volume po yun. Magiging sanina po ng pagbara ng mga waterways yun. Pagka meron na pong calamity, katulad nitong tag-ulan na, sila rin naman po yung maapektuhan eh. Kasi kawawa naman po yung dadating na henerasyon. Kung tayo nga po, di ba, ang pangit ng tignan, paano pa po yung mga susunod pa? Nikki de Guzman, mukha ng maliliit, isyong malalaki, dokumentado. Mga bumabanderang headlines sa Lamunad, dapat una sa lahat. Abangan niyo po ulit kami dito bukas sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.